Pagkatapos ng maraming taon ng paghihirap, dapat magiging maayos na rin ang buhay ko ngayon. Malandi, lumabas ka, lumayas ka. Nagpakasal siya sa pamilyang Jenan. Paano siya nauwi sa ganito? Bagsak na siya. Ibinuwis ni General Jenan ang buhay niya. Tumanggi siyang maguksa sa pagkabirhen. Nagkaroon siya ng kalaguyo. Nahuli siya at malapit na siyang ilubog sa tubig. Seryoso ba yan? Paano pa siya nagkakangiti ng ganyan sa mga tao? Pinsan, ako to, Blair Ellis. Tulungan mo ako. Pinsan, hindi mo naman ako pwedeng pabayaan na lang mamatay. Nangako ka na aalagaan mo ako. Saan galing ang batang to? Ang kapal ng mukha mong humugot sa akin. Bitawan mo ako. Hindi, ikaw mismo ang nagsabi nun. Sinabi mo na hindi kakakalan ako. Kung magpapapansin ka pa, huwag mo akong sisihin kung ipapabugbog kita at palalayasin. Bunso. Caitlin Ellis. Ni hindi mo na ako tinitingnan. Bunso, sa suot mong damit opisyal, ang kinang mo talaga. Nung napagbintangan ang pamilyang Ellis noon, may nakatagong katotohanan. Isa na akong babaeng pahiya. Gusto ko sanang sabihin ito sa'yo ngayon. Kung sasabihin ko ito sa harap ng maraming tao, masisira lang ang pangalan mo. Halika dito. Sa'yo ko lang sasabihin. Ate, sabihin mo. Itong him na to. Malandi. Mas malinaw na mas magaling ako sa'yo sa lahat ng paraan. Bakit dapat mas masama ang kasal ko kaysa sa kasal mo? Pinili mo naman ang kasal na to ng sarili mong kagustuhan. Kasalanan ko na mali ang pinili ko noon. Napunta tuloy ako sa ganitong sitwasyon ngayon. Dahil magulo ang buhay ko, huwag mong asahan na magiging payapa ang buhay mo. Paano mo nagawang saktan siya? Dalhin siya sa kustudiya agad. Ayusin niyo yan agad. Madam, huwag kang mamatay. Madam. Madam, huwag kang mamatay. Sa handaan, na humaling sa akin ang prinsesa. Mahal kong madam, tulungan mo ako. Paalis ka na lang. Matigas ang loob ko mula pa noon. Kung magkakaroon ako ng pangalawang pagkakataon, hindi ko pipiliin na magpakasal sa sinungaling na yon. Hindi ito ang mga kamay ko. Hindi, ito nga ang mga kamay ko. Mula 3 taon na ang nakalipas. Ang mga kamay na hindi pa nagdusa noon. Sa bahay ng Maestra Milagros de la Fuente, totoong naparangalan kami. Boses ni Papa yon. Yung tansong alambre sa buhok. Nawala na lahat yon ngayon. Miss, bilisan mo at maghanda ka na. Nagsimula na ang engagement banquet. Nasa folyo na ang babae. Hindi ba ito 3 taon na ang nakalipas? Yung araw na si Guyaw Hawa at ako nasa engagement ceremony? Nababalik lang pala ako sa nakaraan. Dahil kasal ninyong magkapatid na babae ang pinag-uusapan, kayo na ang mamili para sa inyong mga sarili. Ako talaga. Talagang bumalik ako sa nakaraan. Sige na, madam. Pagbigyan mo na ako. Mauna ka na. Ako ang nakatatandang kapatid na babae. Natural lang na ako ang tumupad sa kasunduang ito. Siya ang pipiliin ko. Pinili ako ng panganay na dalaga? Bumalik din siya sa nakaraan. Kalokohan. Puro kalokohan lang talaga to. Tay, Isusuko mo na ang pagiging misis ng general para lang mapakasal ka sa pamilya Joel. Doon sa mahirap na scholar. hindi mo ba narinig? 2 beses nang na-engage si General dati. Namatay na yung mga babae bago pa sila ikasal. Tsaka galing siya sa giyera. Nasugatan na rin siya. Tay, ayokong magpakasal sa kanya. Alam ko, pero ito na. Baka nga ngayon mahirap pa si Pinsan. Pero sobrang talino niya, sabi ni Titzer. Yung pagsusulat niya, pinakamaganda sa lahat ng kandidato ngayong taon. Siyempre, bumalik na rin siya sa nakaraan. Pero ang nakikita mo lang, yung karangalan ng titulo ko noong nakaraang buhay. Hindi mo kilala si Joel Morgan, halimaw siya. Ang buhay sa pamilya Joel. Pag nawala na si General, hintayin mo lang. Sa buhay na to, mamumuhay ako sa karangalan at tataas ako kaysa sayo. Ate, nasa kamay ko palagi ang kapalaran ko.
Ngayon, kanya-kanya tayong diskarte. Makikita natin kung sino ang tatawa sa huli. Handa na ba ang lahat para sa seremonya? Huwag kayong mag-alala, sir. Gaya ng iniutos ninyo, handa na ang lahat. Caitlin Ellis. Hindi ako makapaniwalang hindi mo pinapansin ang mga chismis para lang pakasalan si General. Sisiguraduhin kong alam mo ang kapalit ng pagpapakasal sa kanya. Dumating na ang nobya. Ipapakasal pa rin siya sa pamilya ng general pagkatapos ng lahat ng ito? Parang may mali talaga. Hindi man lang siya sinundo ng ikakasal. Malas yan? Narinig ko na ang pamilya Ellis Estate ay umaakyat ng estado at sila pa ang naghabol sa kasalang to. Si General, bayani ng bayan, ay nagkaroon pa ng ganitong kasawian sa pag-aasawa. Sayang talaga. Tabi, andiyan na ang ikakasal. Makikiraan po. Dumating na ang ikakasal. Nobya, simulan na natin ang seremonya. Paano ko pakakasalan ng isang tandang? Tunay ngang swak na swak kami. Miss, sobra na talaga sila. Huwag na tayong magpakasal. Hindi na kailangan. Hawakan mo to. Ngayong araw ang kasal ko. Ikakasal ako kay General. Kahit na ganito ang mga balahibo at itong pulang palong, basta't magkasama tayong tatanda, ay si General. Ikaw, Ngayong araw, ang kasal namin ni General. Sa lahat ng narito, kung may marunong magpinta dito, pintahan nyo naman kami ng retrato. Ang gantimpala, 10 tael ng ginto. 10 tael ng ginto? Kung ganon, ipapaskil ko ang retrato na to sa buong syudad para makita ng buong mundo ang tapang at mukha ni General. Pero, kung tandang lang pala si General, edi lahat kayo na nandito. Wala ring kwenta. Anong sinabi mo? Sobrang sama na niyan. Bastos ka? Ang lakas ng loob mong magsalita. Wala kang respeto kay General. Ang kapal ng mukha mo. Sinasabi ko lang ang totoo. Pinapakasal mo ako sa isang manok? Ano, pinapahiya mo ba ako? O inaalipusta mo si General? Ang talas ng dila ng babaeng to. Hoy, may kumuha sa kanya at hagupitin siya. Sino ang may lakas ng loob na maltretuhin ang madam ng general? Madam ng General? Depende kung kinikilala ko siya. Ako ang babae dito sa mansyon na pinagkakatiwalaan ni General Fiona Mills. Ako palagi ang nag-aasikaso ng bahay na to at ganyan pa rin ang mangyayari. So, ibig mong sabihin ikaw ang may-ari ng mansyon na to? Ang weird naman. Yumao na ang asawa ni General, kaya ako ang pinakasal dito sa pamilya. Sino ka ba? Bagaman hindi ako ang madam, ako ang nagpalaki kay Little Master Brady Stanton. May utang na loob siya sa pagpapalaki ko sa kanya. Tagapag-alaga ka lang? Paano mo nagawa ang mag-ari ng iyong amo? Tama na, dumating na si General. Ang gulo sa handaan ng kasal. Nasaan ang respeto ninyo? General, bumabati po si Caitlin. Miss Caitlin, abala ako sa mga gawain sa militar. Nahuli ako. Patawad po. Hindi ka naman huli. Sakaw ang galing mo. Simulan ulit ang seremonya. Ituloy na ang mga ritual ng kasal. Miss. Una, yumuko sa langit at lupa. Pangalawa, yumuko sa mga nakatatanda. Magyukwan kayo sa isa't isa. General! General, may kagyat na ulat mula sa harapan. Sandali lang. General, mahalaga ang usaping pambansa. Hihintayin kita sa bahay. General, 10 milyon na lang ang Qingfeng Ridge sa unahan. Maghapon nang naglalakbay ang mga tao. Gusto mo bang magpahinga muna tayo? Hindi na kailangan. Bilisan pa natin. Magpapahinga tayo pagkatapos natin lampasan ng ridge. Miss,
Hindi ka pa naghahapunan. Hindi na ako nagmamadali. Lily, punta ka sa harapang bakuran at magtanong ka. Ilan ang taong isinama ng general? Sumama rin si Teniente Chen. Sabi ng bantay, nagmadali raw ang general, ni hindi nga daw siya nagdala ng bote ng tubig. 12 lang? Masyadong kaunti yon. Kunin mo ang driver. Kailangan ko ng taong kabisado ang mga daan sa labas ng syudad. Magdala ka rin ng tinapay. Balutan mo rin ng isang bote ng tubig. Miss, aalis ka ba ng estate? Huwag ka na magtanong. Gawin mo na lang. Gregory, aling daan ang dinaanan ng general? Yung highway sa Southgate, papunta ng Qingfeng Ridge. May shortcut pa? Yung makakalamang tayo sa Qingfeng Ridge. Meron, paikot sa kanlurang bahagi. Mas tipid sa oras, pero mahirap daanan, lalo na paggabi. Doon tayo dadaan. Mag-ingat ka sa daan, madam. Patibong ito. Protektahan ang general. Sumugod papuntang Lambak. Nagpapakawala ng mga palaso ang mga lalaking nakaitim. Karamihan galing sa kaliwang bahagi ng ridge. Kailangan kong gumawa ng panggulo. Sunugin. Sunugin. Hulihin siya. Tumigil na ang palasong galing kaliwa. Sumugod, dumiretso, sa kaliwang bahagi ng ridge. Bakit ka nandito? Para iligtas ka. Kalokohan. General, tigilan mo na ang paninisi sa akin. Halos ubos na ang mga tauhan mo. Tumulong ka na sa kanila. Bilisan mo. General, ang sugat mo. Mabubuhay pa ako. Bumalik ka na sa lungsod. General, ako na ang gagawa nito. Hindi na kailangan. Ipatawag ang manggagamot. Ngayon, hindi na ako magiging maawain. Oh, kamusta? Patay na ba si General? Hindi pa. Sino ang nagligtas sa kanya? Sabi, si Caitlin daw ang nagligtas kay General. Pinag-uusapan ng lahat ngayon. Balak daw ng kanyang kamahalan, nabigyan ng gantimpala si Caitlin. Natakot ako na bibigyan siya ng titulo bilang maharlika. Paano nangyari yon? Hindi ba dapat sa widowhood siya? Pero siya na ang madam ng General? So, ano na ang mangyayari sa akin? Anong magagawa natin? Lumapit ka at magpa-cute sa nakababata mong kapatid na babae. Siya pa rin ang madam pagkatapos ng lahat. Henday, edukado kang tao. Bakit parang wala kang paninindigan? Si Joel ang asawa mo. Paano mo nagagawang ganyan ang tono ng boses kapag kinakausap mo siya? Tinulak mo pa talaga ako? Ako ang biyenan mong babae. May karapatan akong disiplinahin ka. Ipunin mo ako ng palanggana ng tubig para sa aking mga paa. Asawa. Ngayong gabi ang gabi ng kasal natin. Ano naman kung gabi ng kasal mo ngayon? Huwag mong guluhin ang anak ko. Sa akin ka matutulog ngayong gabi. Bilisan mo. Huwag mo akong hawakan. Tuloy. Bilisan mo dyan. Ayos ka, Caitlin. Sobra ko siyang minamaliit. Ngayon, siya naman talaga ang kumuha ng papuri. Mistress, narinig kong mahina raw si Caitlin at madali lang apihin. Ngayon parang ibang tao na siya. Ano man ang maging ugali niya, sisiguraduhin kong marerealize niya dito sa mansyon ng General kung sino ang tunay na nasusunod. Caitlin, grabe si Caitlin. Ngayong beses, tuturuan kitang lumugar. Suntok. Madam, magpahinga ka muna. Ilang oras ka ng abala. Malapit na akong matapos. Medyo maluwag ang ugat nitong peony. Kailangan ko pang dikdikin ang lupa. Madam, bumalik na si General. Tinatawag kanya sa Memorial Hall. Madam, nandito na si General. Siguradong masaya ka ngayon. Pumalik na si General. Caitlin, ang kapal ng mukha mo. Caitlin, ang kapal ng mukha mo. Ito ang larawan ng yumaong General Wang. Namatay ang matandang general sa labanan.
Hindi na natagpuan ang mga labi niya. Ito na lang ang iniwan niyang alaala. Hindi pumapayag si General na bastusin ang larawang ito. Kahit galit ka pa kay General, hindi mo dapat ilabas ang galit mo sa ganitong paraan. Hindi ko ginawa yan. Nahuli kang ginagawa. Magpapalusot ka pa rin ba? Karaniwan nakakandado ang bulwagang ito. Ako at si General lang ang may susi. Sino pa ba kundi ikaw? Pumasok lang ako at agad mo akong sinundan. Sobrang sakto naman, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang may gawa ng lahat ng to. General, sinisiraan lang ako. Saksi ang langit, tapat ako sa'yo. Paano ko magagawang ganyan? Si Madam naman, puro pakana yan palagi. Una, pinahiya ka niya sa kasal. Ngayon naman, ganito pa. Pumasok si Madam mag-isa kanina. Nakita ko mismo ng dalawang mata ko. Wala kang pinapakitang pagsisisi. Talagang hindi ka natututo. Mga gwardiya. Ikulong ang babaeng ito sa storage room. Hanggang hindi ako nagbibigay ng utos, huwag siyang palalabasin. Nagkamali kayo ng tao. Si Caitlin ang may gawa nito, hindi ako. Ano bang ginagawa niyo? Hinuhuli ka namin, ikaw na nagbintang kay Madam. Ayusin mo ang kilos mo. General, wala akong kasalanan. General, nang may nagbintang din sa akin, may iniwang mga bakas ng paa. General Ryan, tanggalin mo ang sapatos niya. Huwag mo akong hawakan. Caitlin, pinapahiya mo akong hayaan siyang gawin to. Nagkatugma, may itim na tubig sa ilalim ng mga sapatos. Pareho ang laki ng mga bakas, at tugma ang patterns. Malinaw na ebidensya too. Fiona, ikaw ang sagabal dito sa bahay na to at nagpapasimula ng gulo. Dahil sa respeto ko sa nakaraan ninyo ng nanay ko, nagtiis pa ako sa'yo. Hindi ko akalaing magiging ganito kakapal ang mukha mo. Ngayon, ipapakita ko sa'yo na huwag mong subukan ang pasensya ko. General, inaakusahan lang ako. Dalhin na siya. Wala akong kasalanan, General. Madam, patawarin niyo po ako. Madam, sa totoo lang. Arthur Stanton, kumuha ka ng doktor. Nasaan si Jack Bennett? Magdala ka ng tao na magbubuhat kay General. Dalhin mo ang pamahid. Manloloko. Pumunta ka sa kusina at tingnan mo kung handa na ang gamot. Oh. Madam. Huwag kang gumalaw. Sabi ng doktor bawal kang gumalaw ng 2 linggo. Dapat kang nakahiga lang. Sumasakit na ang likod ko sa kahihiga. Gising ka na pala. Sakto. Inumin mo na ang gamot. Pakisubo mo sa akin, madam. Ano? Hindi ko maitaas ang braso ko. Ang steady ng kamay mo, madam. Ha? Sa bahay namin dati, laging may sakit si Mama. Madalas ko siyang tinutulungan. Hindi mo na kailangan gawin yun ngayon. Asawa na kita. Wala ka ng ibang kailangang alagaan. Sino bang nagsabing ibang tao ka? Asawa kita. Sino pa ba ang aalagaan ko kundi ikaw? Ano yung sinabi mo, madam? Ulitin mo nga. Ha? Wala akong sinabi. Na mali lang ng rinig. Titingnan ko kung handa na ang snacks ni Lily. Madam, hihintayin kitang bumalik. Nagpalit ka na ba ng benda para sa iba? Oh, Sino? hindi ko na maalala. Ayan, tapos na. Panatilihin mong tuyo yan sa mga susunod na araw. Iwasan mo rin ang maanghang o nakakairita na pagkain. Narinig mo ang sabi ng doktor. Alam ko namang magaling ang memorya mo. Madam, naisip mo na ba na kung palagi kang ganyan kabait sa akin, hindi na talaga kita kayang pakawalan? Sino bang nagsabing aalis ako? Kasal na nga ako dito sa pamilyang to. Saan pa ba ako pupunta? Oh, ikaw talaga. Sinadya mo talaga. Sinadya ko ang alin? Wala kang hiya. Tama lang na pagalitan mo ako, madam. Pupunta muna ako sa kusina para tingnan ang mga merienda. Hindi ba si Lily na ang tumingin doon? Titingnan ko ulit. Ma, may handaan mamaya sa salubong. Siguraduhin mong marami kang makain mamaya. Huwag kang mahiya sa mga biyenan. Ang bait mo talaga. Sulit ang pagpapalaki sa'yo. Simula nang ikinasal ako kay pinsan ngayong buhay na to, kahit medyo magulo ang kasal, ayos na rin. At least ngayon, sabay kaming uuwi ng asawa ko. Tara na. Huwag mong paghintayin ng mga biyenan.
Alam ko na. Kahit hindi naman namatay si General, hindi niya inihatid pa uwi ang babaeng ito. Tara na? Kahit hindi na mayaman ang pamilya Morgan ngayon, napaka-successful ng anak ko. Ako rin ang tita ni Blair. Tinuring ko siyang parang sarili kong anak. Hindi niya kailangang magtrabaho. Magtrabaho ka na. Tigilan mo ang katamaran mo. Kung hindi ka makakakita ng sapat na kita ngayon, paano mababayaran ng anak ko ang matrikula niya bukas? Kung maistorbo mo ang pag-aaral ng anak ko, abangan mo na lang. Si Mrs. Liu talagang mapanira. Dalawang mukha siya. Joe Morgan, wala siyang laman. Hayop siya na nagkunwaring tao. Ang pamilya Morgan ay parang pugad ng mga lintang makasarili. Bunso, saan ka pupunta? Nag-aalala ka, hindi ba? Hindi umuwi si General para sa okasyon. Wala rin siyang inihandang regalo. Baka ayaw ka na niya. Walang silbi ang mainggit ka sa akin. Ito na ang kapalaran mo. Pero sasabihin ko lang, layuan mo ang asawa ko. Kapag nalaman kong gusto mo siyang agawin, hinding-hindi kita palalampasin. Dumating na ang mga regalo ni General para sa pag-uwi niya. Magandang araw, General. Mula kay Caitlin. Abala si General sa mga gawain ng militar. Ang pagdalaw sa bahay ay isang maliit na bagay lang. Bakit ikaw pa mismo ang pumunta? Ang pag-uwi ni Madam ay isang malaking kaganapan. Magandang araw po, General. Ganito kamahal na bagay? Hindi pa ako nakakakita sa buong buhay ko. Ang reputasyon ni General Timog ay nauuna na. Matagal ko nang hinahangaan si General. Napakaswerte ko talaga na ako ang bayaw mo. Tay, Kung hindi mo pinilit mag-asawa sa pamilya Lu, kung matalo siya isang araw at mamatay sa labanan, mag-isa na lang si Caitlin, mamumuhay bilang balo. Ginoo, ito ba ang pamamaraan ng pamilya Ellis sa pagpapalaki? Isinusumpa ang general ng Timog sa harap ng marami. Kapag narinig to ng kanyang kamahalan, paano mo ipapaliwanag yon? Ang bibig mo ay sobra talagang pabaya. Kung hindi kita tuturuan ng leksyon ngayon, hindi ba't baka mapahamak mo rin ang anak ko balang araw? Tama lang na disiplinahin ka ng mga nakatatanda. Blair, mag-sorry ka kaagad sa General. Patawarin mo po ako, General. Ayos ka lang ba? Pinili mo naman ang pamilya Morgan para sa sarili mo sa buhay na to. Nakuha mo na ang gusto mo? Kaya bakit galit ka pa rin? Paano mo nagawa yun? Ikaw rin? Ang isang mataas na ranggong general, hindi dapat basta-basta ang kilos. Yung ate mo, tinititigan ako ng masama. Nagpakaluwag na nga ako sa kanya. Kasi hindi ko siya tinuruan ng leksyon. Papa. Nandito rin si Brady. Nandito rin siya. Ayos. Sino ka? Ito ay longan. Hindi mo pa ito natikman, di ba? Masarap ito. Tikman mo nga. Lunukin mo lang habang kinakain mo. Tara na, simulan na natin ang salo-salo. Kumain ka ng isda. Masustansya yan. Makakatulong yan para tumangkad ka. Kumain ka pa, mahal. Kapag narating mo na ang tugatog, totoong madam na ako. Bunga. Simula nang mapangasawa mo ang pamilya Morgan, hindi ka tumigil kahit isang araw. Hindi ka nga makabait sa bisita ng pamilya. Siguro kahit ang mga babae sa club, hindi kasing galing mo mang manipula ng lalaki. Itigil mo ang pag-relax dyan, bilisan mo.
Huwag kang umiyak. Si Bayaw, ikaw lang ang nakikita niya ngayon. Sobrang inaalagaan ka niya. Nakakainggit ka naman. Ayan na, may asawa ka na. Nalimutan mo na si Mama. Blair Ellis, buhay pa ako. Kung ganun ka kagaling, ikaw na lang magpatakbo ng bahay na to. Huwag mong pababayaan. Sige, may lakas ka ng loob sumpain ako? Ikaw? Brady Stanton. Sino nagturo sa'yo kumain ng longan ng ganyan? Papa, Mama, siya ang nagbigay sa akin ng longan. Punsong kapatid, bakit ka ganyan mag-react? Pinapakain lang naman ng merienda ang bata. Makitid ang daanan ng hangin ng sanggol. Madaling mabulunan kapag lumunok ng longan. Kapag naipit iyon, delikado ang posibleng mangyari agad. Ate, gusto mong sabihin hindi ito sinadya? Bata pa si Brady. Hindi pa siya nakakain ng longan noon. Hindi niya alam na bawal pala lunukin iyon. Hindi ko lang talaga naisip. Hindi ko inisip na mananakit ako ng kahit sino. Madam, yung kabutihan mo sa amin ngayon, hindi ko makakalimutan. Pero may ilan talagang masama ang loob. Naglalakas loob na gumawa ng masama kay Brady mismo sa harap ko. General, wala po akong kinalaman dito. Siya po mismo ang kumuha ng longan. Hindi ko kasalanan. Nagdadahilan ka pa rin ngayon? Kung hindi ko agad nakita to ngayon, baka hindi na siya nabuhay. Kunwari kang mabait sa harap ng iba, pero ahas ka kapag nakatalikod. Hindi ka ba natatakot karma ang bumalik sa'yo? Daddy, natatakot ako. Ayoko malayo kay Daddy at kay Mama. Brady, andito lang ako para sa'yo. Andito si Daddy at si Mama. Walang mangangahas na saktan ka. Simula ngayon kahit sino pa yan, basta maglakas loob silang bastusin siya o subukang apihin siya, hindi ko sila bibigyan ng pangalawang pagkakataon. General, kalma lang po kayo. Kasalanan ko po kung paano ko pinalaki ang anak kong babae. Ang dami ko pong idinulot na abala sa inyo at kay Caitlin. General, huwag po kayong mag-alala. Simula ngayon, hinding-hindi na po ito mauulit. Oh, ayan. Ang yabang mo na naman. Kapag wala na si General ng Timog, tingnan natin kung makakapalag ka pa sa yabang mo. Madam, ano pong ginagawa ninyo? Wow! Ang cute naman ng munting kuneho na to. General, ano pa pong hayop ang gusto ni Brady? Mukhang gusto rin niya ng tigre. Wow! General, may agarang tawag po mula sa palasyo. Ipinapatawag ako ng kanyang kamahalan. Mahalaga raw ito. Kailangan ko nang umalis ngayon. Sandali lang. Dalhin mo to. Hintayin mo kong makabalik. Umalis na siya. Bakit mo pa siya tinitingnan? Tara na, kumain ka na. Ang sarap nito. Ngayong wala na si Arthur Stanton, baka hindi na siya makabalik. Sandali lang. Palaging tinatanggihan ni Maharlik ang kagalang-galang na makipagkita sa akin. Bakit ipinatawag si General southward sa palasyo? Pinipili ni Maharlik ang kagalang-galang kung sino ang nais niyang makita. Hindi mo karapatan na questionin siya. Arthur Stanton, ang kapal ng mukha mong suwayan ako. Hintayin mo lang. Dumating na si General Southward. Magalang na pagbati. Maharlik ang kagalang-galang. Arthur Stanton. Wala akong tagapagmana. Binabantayan ako ni Prinsipe Charles ng mabuti. Ano ang dapat kong gawin? Sa aking palagay, mas mabuting sundin ni Maharlik ang kagalang-galang ang payo ng manggagamot ng korte. Gamitin ang pagkain para mapanumbalik ang lakas ninyo at ayusin ang inyong panunaw. Matagal na akong nawalan ng gana sa pagkain. Ano yung mabangong amoy na yan? Magaling magluto ang yaya ko. Ito ang mga bola ng kanin na ginawa niya. Gustong-gusto ito ng mga anak ko. Gusto ko rin ng isa. Ligtas ang mga bola ng kanin. Handa nang kumain si Maharlik ang kagalang-galang sa wakas. Mabigat ang dibdib ko. Pakiramdam ko, nanghihina ang buong katawan ko. Ang may bahay ng General sa Timog
ay may masamang balak. Nagbabalak siyang maghimagsik. Naghanda siya ng lason sa mga kakanin. Bitayin siya agad-agad. Gawin itong babala sa iba. Ah, Sino yan? Lumayas ka. Kapag ginalaw mo ulit ang may bahay ng general, kahit isang daliri lang ang susunod na palaso, ay kukuha ng buhay mo. Arthur Stanton, sinaktan ng asawa mo ang kapatid ko. Kung pipigilan mo ako, ikaw ang kumakampi sa kanya. Kakutsaba ka na rin ng pagtataksil. General, kailangan mong gawan ng paraan sa pasaway na yan, si Caitlin Ellis. Dahil sa kanya, buong timog na lupa ang nadamay sa gulo. Sa mga oras na to, dapat hiwalayan na ng General si Caitlin Ellis. Kung hindi, madadamay tayong lahat. Simula kailan pa naging ikaw ang naguutos dito? Tungkol sa may bahay ko, kahit bumagsak pa ang langit. Ako mismo ang magtatanggol sa kanya. Ellis na lupa, tanggapin ang kautusan. Tapos na kayo. Mukhang ito na ang kautusan para patayin ang buong pamilya ninyo. Dahil kasal na ang anak ng General, wala na siyang kaugnayan sa Ellis na lupa. Nahuli na kita. hindi ako natatakot. Sa utos ng Diyos, ipinag-uutos ng emperador. Ang madam ng bahay timog, ang dahil sa kanyang kabutihang loob sa pagliligtas sa emperador, iginagawad sa kanya ang titulo ng unang ranggo ng matrona. Madam Ellis, pakiusap tanggapin ang utos. Mapagpakumbaba kong tinatanggap at nagpapasalamat. Pese, huwag kang magyabang. Hindi pa tapos to. Tanda ko pa, dapat mamamatay ang emperador ngayong araw. Ayusin mo ang bibig mo. Gusto mo bang masira ang pamilya Ellis? Caitlin, talagang ikaw ang pinakamalaking yaman ng iyong ama. Oo, sigurado. Tiya mo ako syempre. Caitlin, alam ko nang magiging matagumpay ka simula bata ka pa lang. General, uwi na tayo. Pagod na si Brady. Siya. Paano naman naging patas to? Caitlin Ellis, hindi ako susuko. Salamat kay Madam ngayong araw. Matagal nang walang ganang kumain si His Majesty. Sinubukan na ng mga imperial na manggagamot ng 12 ng reseta pero walang nangyari. Ano bang sikreto sa mga rice balls na yon, Madam? Ayaw talagang kumain ni Brady Stanton. Kaya nilagyan ko ng espesyal na licorice plum powder ang rice balls. Yung amoy pa lang, nakakagana na agad kumain. Sino ang mag-aakalang parang bata rin si Emperor at mahilig din pala siya sa mga ganito? Dahil sa talino mo, Madam, naagapan natin ang problema. Pinubola mo ako, General. Madam, sugatan ka. Wala to, okay lang. Huwag kang gagalaw. Tiisin mo lang, medyo masasaktan ka. Tumingala ka. Papahiran kita ulit bukas. Mawawala din yang marka sa loob ng 3 araw. General, kailan ka pa natutong magpahid ng ointment? Natuto ako noong nasa gyera. Kapag nasusugatan yung mga lalaki, hindi kami makapaghintay sa medic, kaya kinailangan kong matutunan mag-isa. Pero ito ang unang beses na ginawa ko to para sa iba. Asawa, sabi mo ngayon lang ito ang unang beses mong maglagay ng gamot. Hindi ka naman mukhang kasal na, ah. Saan galing si Brady Stanton? Nagkakamali ka, mahal. Kung hindi ka naniniwala, patutunayan ko sa'yo. Ma, nagugutom na ako. Ma, nagugutom na ako. Gusto ko ng cannonballs. Gutom ka. Gutom din ako. Sige, gagawa ako ng tinapay tara. Ito na ang pagkakataon ko.
Naasikaso mo na ba ang kaibigan mo? General, si Fiona Mills na ang bahala sa'yo. General, anong meron? Tanungin mo siya kung bakit ganito ang suot niya. Nagpapatawa siya sa harap ko. Anong silbi niyan? General, kahit hindi mo alalahanin lahat ng taon na sinuportahan ka ni Fiona Mills, isipin mo man lang ang kuya ko. Namatay siya para iligtas ka noon. Nangako kang aalagaan mo ako habang buhay. Madam, hanapan mo ng asawang lalaki, si Fiona Mills. Ipakasal mo na siya. Hindi, ayoko. Ang gusto ko lang ay si General ang mapangasawa ko. Nakakabaliw na to. May asawa na ako. Pwede akong maging karida mo. Sino ba sa mga mayayaman ang walang ibang babae? Talaga bang, General? Buong buhay mo iisa lang ang gusto mong babae? Simula nang mapangasawa ni Madam si General, buong puso siyang nag-alaga sa akin, lalo na sa pagpapalaki kay Brady Stanton, kahit hindi niya anak. Karapat dapat siyang maging ginang ng bahay at marapat lang kay Arthur Stanton. Ang buong katapatan. Bahala na ang iba sa buhay nila si Arthur Stanton. Mahalaga lang ay malinis ang konsensya niya. Hanggat tapat si Madam sa akin, hindi ko siya kailanman bibiguin. Fiona Mills, hindi ka tatanggapin ng General. Pipilitin mo pa rin ba ito? Madam, nakikiusap ako. Pakiusap, bigyan mo naman ako ng paraan. Ang gusto ko lang ay makahanap ng lugar dito sa bahay, yung sapat para mabuhay. Hindi ako makikipag-away o makikipag-agawan. Hindi ako magpapagulo. Ang kailangan ko lang ay masisilungan. Tandaan mo, ito na ang huling pagkakataon na ibinibigay namin ng General sa'yo. Oo, naiintindihan ni Fiona Mills. Ano bang nagawa ng pamilya ko para parusahan ng ganito? Para mag-asawa ng malas na tulad mo? Ikaw, matandang bruha. Ano na naman problema mo ngayon? Ako raw ang may sayad? Ang nakababatang kapatid mo, naging sosyal na donya sa isang iglap. Bakit hindi mo siya bulahin para matulungan ang anak ko na umasenso? Wala kang kwenta. Anong ginagawa mo diyan? Papatayin kita, inutil ka. Donya lang pala sa alta sosyedad? Ano namang malaking bagay doon? Kapag nagtapos ang asawa ko na top sa klase, magkakaroon din ako ng sariling dangal. Ma, may punto si Blair Ellis. Anong punto? May shortcut naman para umangat nandyan na sa harap natin. Sabihin mo sa batang yan na pumunta sa nakababatang kapatid niya, humingi ng tulong para sa karera mo. Hindi mo na kailangan magpakahirap mag-aral araw-gabi. Oo nga, tama si Ma. Tama si Ma. Si Caitlin Ellis lang talaga ang dapat yumuko sa akin. Hindi ko talaga siya lalapitan, kahit kailan. Pasensya na po. Lalapitan ko siya. Ayos lang ba? Ayan ang napapala mo kakapabibo. Ayan kasi. Sabi ko naman, lalapitan ko siya. Bakit mo pa rin ako sinasaktan? Ay, nakababatang kapatid. Elite madam ka na talaga ngayon. Blair, huwag kang ganyan. Tayo ka na. Hindi mo pwedeng panoorin lang kami ng bayaw mo na naghihirap. Pamilya tayo. Sabay-sabay tayo sa hirap at ginhawa. Hindi mo pwedeng talikuran kami. Hindi ba sinabi mong bilib ka sa talino niya at handa kang tiisin ang lahat kasama siya? Ilang araw pa lang, sumusuko ka na agad? Aaminin ko, talo ako ngayong beses. Magkapatid naman tayo, di ba? Kung ayaw mong tulungan ako, lahat ng meron sa pagitan natin ilalantad ko lahat. Wala nang magiging madali sa atin. Paano mo ba gusto akong tumulong? Heist. Tanger, ang aga namatay ng nanay mo. Ako ang tunay mong tiyahin. Siyempre, dapat kong alagaan ka ng mabuti para sa kanya. Ang laki ng bahay na ito. Mas maganda siguro kung buong pamilya na lang ang lumipat dito para may makasama ka. Hindi pwede. General, dahil humiling na ang tiyahin ko, hayaan mo na silang manatili. Blair, bakit mo suot ang mga damit ko? Lahat ng mga tao sa alta sosyedad ng lungsod ay andito ngayon. Ang pag-aayos ay paraan ko lang ng pagsuporta sa'yo. Blair, itong kasuotan na to ay para lang sa mga ginang ng alta sosyedad. Ano ngayon? Tsaka, masyadong matapang ang kulay nito. Sinasabihan na kita sa huling pagkakataon. Kahit anong gawin mo, huwag mong gawin yan. Tsaka, mas bagay sa akin to kesa sa'yo. Huwag mong sabihin na di kita binalaan, Blair. Hindi ko kailangan ang mga babala mo. Dumating na ang ginang ng Southward. Magandang araw po, Maestra Milagros de la Fuente.
Ang ganda-ganda niyo po ngayon, maestra. Napaka-elegante talaga ng damit niyo, maestra. Nagkamali po kayo? Lily. Maestra, nagpapanggap si Blair bilang ikaw at hindi mo ba siya kinumpronta? Walang madali, dahan-dahan lang. Darating din ang hustisya. Hindi pa lang niya oras. Dumating na si Prinsesa Opal. Magandang araw po, Prinsesa Opal. Magandang araw po, Prinsesa Opal. Ang kulay ng damit ni Prinsesa, pareho lang sa suot ko. Kaya pala ikaw ang madam ng Southward Estate. Ang kapal ng mukha mo, naglalakas loob ka pang isuot ang rainbow at feather garment sa harap ko. Pakikalmahin mo muna ang galit mo, Prinsesa Opal. Ako ang madam ng Southward Estate, si Caitlin Ellis. Ate ko siya, si Blair Ellis. Ginusto lang talaga niyang gumanda. Wala siyang disiplinang natutunan sa bahay. Nabastos ka niya, Prinsesa. Nakikiusap ako, Prinsesa. Hayaan mo na lang ang asawa niya na siyang magparusa sa kanya sa bahay. Binastos niya ako, ang prinsesa. Gusto mo bang palampasin ko lang ito? Dalhin dito ang asawa niya. Ako mismo, ang prinsesa, ang magpaparusa sa kanilang dalawa. Ang pagiging bastos ng asawa ko ang nagkasala sa'yo, Prinsesa. Wala akong kinalaman, isa lang akong hamak na tao. Maawa ka naman, Prinsesa. Itaas mo ang ulo mo. Lumapit ka rito. Mukha talaga siyang batong hiyas. Kahit ako, naaawa sa kanya. Sa huling buhay ko, ang magkasintahang ito. Nagkakilala na pala agad noon. Sayang naman, ang ganda sana ng lalaki, napunta lang sa ganitong kabobohan. Parang damo lang sa isang mamahaling florera. Mga guardia, hilayin niyo siya palabas. Bigyan ng 20 palo. Maawa ka, Prinsesa. Maawa ka, Prinsesa. Prinsesa, ako ang ate ng madam ng Southward Estate. Caitlin Ellis, sinadya niya akong ipahamak. Hindi ko hahayaan na makalusot ka rito. Kaya pareho lang pala tayo. Hindi mo rin siya kaya tiisin. Ang kaaway ng kaaway ko, kaibigan ko, pampamanhid lang ng sakit ang gamot na ito. May pag-asa ka lang kung mabubuhay ka pa. May angking ganda ang prinsesa na parang isang tagong orkidyas. Hinahanap ko talaga ang bihirang orkidyas na ito para lang mapasaya ang prinsesa. Ang dami mong pinagdaanan, Matrona Ellis. Kapag ngumingiti ang prinsesa, parang perpektong pagsasama ng bihirang bulaklak at napakagandang babae. Nandito na ang ahas. Basta matakot ang prinsesa sa ahas na to. Tapos na si Caitlin Ellis. Halika, sabay-sabay tayong uminom. Si General Southward ay hindi pa natatalo sa labanan. Ang mga sundalo sa hangganan, kilala lang nila si General, hindi ang hari nila. Hinahangaan ko yon. Dahil may sakit si kamahalan, si Prince Charles muna ang namumuno bilang tagapamahala. Lahat ng opisyal sa korte, yumuyuko lang kay Prince, hindi sa hari. Hinahangaan ko rin yan. Ibigay mo sa akin yang ahas, palihim mo yang palitan ng The Viper. Arthur Stanton, kung mabitbit ng The Viper si Prinsesa Opal dito sa mansion mo ngayon, patay ka talaga. Prinsesa Opal, napakaganda mo. Pag nilagay mo pa ang orchideas sa buhok mo, mas lalo kang magmumukhang diyosa. Ang bayit mo naman, ang galing mo talagang magsalita. Ahas, patayan niyo. Ay. Ahas lang yan? Walang dahilan para mapanik kayong lahat. Ano bang nangyayari dito? Ayos naman lahat ng orchideas. Paano may ahas na biglang lumabas? Ikaw siguro ang naglagay ng patibong. Para saktan si Prinsesa Opal. Ang kapal ng mukha mo, Caitlin Ellis. Sinubukan mong saktan ako. Hulihin siya. Prinsesa, makamandag ang ahas na to. Pag natuklaw ka nito, mamamatay ka agad-agad. Wala nang makakaligtas sa'yo. Swerte ko talaga. Prinsesa, pakiusap. Pakinggan mo ang ebidensya. Sinuri kong mabuti ang mga orchideas na yan. Wala akong pinalampas. Ang labo ng lahat ng to. May nagkakagusto lang yatang idiin ako. Siguro nagtatago na ang ahas sa lupa. Nagkulang ka siguro sa inspeksyon kaya nangyari to. Prinsesa, may tinatagong balak si Caitlin Ellis. Mas mabuti ng sigurado, huwag niyong paalisin siya. Anong hinihintay niyo? Hulihin siya. Tigil.
Madam, pasensya na po at nahuli ako. Hindi. Sakto lang ang dating mo. Ngayon ang tagumpay kong selebrasyon. Para dumiretso ang prinsesa sa pribadong silid at guluhin ang asawa ko ng ganito. Sobra na talaga ito. Madali lang kitilin ang buhay niya kung susubukan mong makialam pagsuway na yan sa kapangyarihan ng Maharlika. Mag-asawa kami, magkasama sa kahit anong kapalaran. Kung gusto ng prinsesa ang buhay ng asawa ko, kailangan muna niyang harapin ako. Hangang-hanga ako, napakabilib talaga. General Stanton, tinututulan mo ang trono. Katumbas na ito ng pagtataksil sa bayan. Matagal na akong pinararatangan ni Prinsipe Charles ng pagtataksil. Bakit ko papasanin ang kasinungalingan? At hihintayin na lang ang pagkain ko. General, huwag kang padalos-dalos. Kapag nakahanap sila ng dahilan, lahat dito sa bahay ay damay. Bata pa si Brady. Asawa kita. Hindi ko palalampasin na madiin ka sa mali. Huwag kang mag-alala, General. Kaya ko to. Prinsesa, nagkakamali lang ang mga tao ninyo. Isa lang tong hindi makamandag na damong ahas, kaya lang kamukha niya, ang lason na ahas. Bukod pa dyan, may putahe ngayon na tinatawag na gintong sopas nga ahas. Malamang nakatakas lang ang ahas mula sa kusina. Ibig mong sabihin ako, bilang prinsesa, ang nagkamali sa'yo? Pwedeng hindi ito basta pagkakamali. Pinaghihinalaan ko na sinadya ng isang tao na pakawalan ang ahas para takutin ang prinsesa. Ang tiya ko ang namamahala sa kusina ngayon. Papuntahin niyo siya dito at itanong natin, tapos malalaman natin ang totoo. Wala na talaga ang ahas sa kulungan ng kusina. Tia, noon sabi mo, bata at pabaya pa ako, pilit akong nakikialam sa pagbili ng mga paninda sa kusina. Pero ganito mo ba pamahalaan ang lahat? Dahil sa labnaw mong pamamahala, nakalusot ang ahas at natakot si Prinsesa Opal. Paano mo ipapaliwanag to? Nag-inom lang naman ako sa kusina, ni kailan hindi ko hinawakan ang kulungan na yon. Siya ang may gawa. Kita ko pa siya, palihim pumasok sa kusina, siguradong siya ang nagpalaya sa ahas. Kasinungalingan yan. Totoong pumunta ako sa kusina kanina, pero kinuha ko lang sana ng merienda para kay Brady Stanton. Para saan ko papalalayain ang ahas? May amoy na kakaiba at matapang ang ahas. Kapag nahawakan mo yun, mahirap na taguin ang amoy. Hindi yan na amoy ng tao, pero ang mga aso kayang maamoy yon. Ilabas ang mga hound ng estate. Ano bang binabalak mo? Kung dala mo ang amoy ng ahas, makikilala yon ng mga hound. Huwag! Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya na mahawakan ang kulungan. General Harold, nakikiusap ako sa'yo. Dahil sa kapatid kong nasugatan para sa'yo, maawa ka naman. Prinsesa Opal, nalaman na namin ang totoo. Mahigpit kong paparusahan ang may sala para mabigyan ka ng hustisya. Ayos lang. Babalik na ako sa kusina. Tumigil ka dyan. Si Tia ay nagpabaya sa pamamahala niya na bahala niya si Prinsesa Opal. Bigyan siya ng 20 palo para magsilbing halimbawa. Ano? Siya naman ang nagtanim ng ahas na yon. Bakit ako ang pinaparusahan? Fiona Mills, namatay ang kapatid mo para kay General Harold. Nagpapakita ng awa si General Harold dahil sa nakaraan. Pinagbibigyan kanya ng buhay. 20 palo. Tapos palayasin siya sa bahay. General Harold, ayos ba ang ayos na ito para sa inyo? Perpekto ang pagkakaayos mo, madam. Talagang pinapakita mo ang biyaya ng may bahay. Kitang-kita namang plano lang yung ahas na yon. May gustong patayin si General Harold. Buti na lang, matalino si madam. Joel, iligtas mo ako? Prinsesa Opal, nagpabaya ang nanay ko. Nabahala kayo, Prinsesa Opal. Hindi mapapatawad iyon. Pero matanda na po siya at mahina na ang kalusugan niya. Maawa po kayo, Prinsesa Opal, pakiusap. Tapat kang anak, ano? Pero paano mo balak akuin ang kasalanan niya? Handa akong maglingkod sa inyo, Prinsesa Opal. Mabuting bata, sumama ka na sa akin, ang prinsesa, pabalik sa bahay. Ako, ang prinsesa, ay dahan-dahan kang parurusahan. Asawa, hintayin mo ako, asawa. Lumayo ka. Madam, gusto kong sabihin sa inyo ang totoo tungkol kay Brady Stanton. Si Brady ay anak ng nakatatanda kong kapatid na babae. Namatay siya agad pagkakapanganak. Hindi niya kailanman sinabi kung sino ang ama. Isang jade na palawit lang ang iniwan niya. Napakaganda ng kalidad ng jade na to. Sobrang pinong pagkakayari. Mukhang mahalagang alala ito na iniwan para sa kanya ng ama. Hinala ko, mataas ang katayuan ng lalaki. Palagi ko ring iniisip yon. Pero biglang namatay ang ate ko, kaya wala nang paraan para alamin ang totoo. Tapos nakita ko si Prinsipe Charles nung isang araw. Isipin mong mabuti, kahawig ni Brady Stanton ang mukha niya. Prinsipe, inatasan po akong mag-imbestiga sa Southward Estate. May narinig akong malaking balita ngayon. Ano iyon? Malaking balita? Yung batang nakatira sa Southward Estate, hindi pala anak ng general. Anak pala siya ng kapatid niyang babae.
Ang jade na plucking ito ay regalo mula sa yumaong hari. Binigyan niya ako ng isa, at yung isa ay para sa kaniyang kamahalan. Paano napunta sa inyo ito? Ang plucking to, iniwan ito ng tunay na ama ng bata. Anak ng kapatid ko ang batang yon. May anak na pala ang kapatid ko. Ibalik mo ang plate na walang sinasabi. Ako na ang bahala dito. Opo, sir. Kamakailan lang, nagkamali ako. Dumating ako rito ngayon para personal na humingi ng paumanhin. Isa lang iyong hindi pagkakaintindihan. Hindi na kailangang maging ganoon ka-formal, Ginoo. Ah, ikaw pala yung nangapi kay Papa. Pagbabayarin kita. Brady Stanton, magpakabait ka nga. Dalhin niyo na si Brady Stanton sa loob ngayon. Teka, Huwag niyo akong hawakan. ikaw siguro si Brady Stanton. Mga sikat na tinapay yan mula sa Laurel Room. Para sa iyo ito. Ayokong tanggapin. Masarap gumawa ng tinapay si Madam. Siya ang pinakamasarap. Halika rito, binatang amo. Ako na kasi ang nagpa-spoil sa bata. Patawarin niyo po sana kami, Ginoo. Ayos lang. Sandali, itong pendant na ito. Itong jade na to ay parte ng Paris. At ang kabilang piraso, ibinigay ko kay Wendy bilang tanda ng pagmamahal ko. Iyan ang pangalan ng ate ko. Ano? Matagal ko nang hinahanap si Wendy, hindi ko naisip na nasa Southward Estate pala siya. At dun pa siya nagkaanak ng anak ko. Brady, lumapit ka rito at yakapin ng tatay mo. Ginoo, maaari niyo bang ikwento kung paano niyo nakilala ang ate ko? Kitang-kita ko namang mahal mo siya, pero hindi niya man lang kayo nabanggit, kahit noong malapit na siyang mamatay. Naglakbay ako ng lihim malapit sa border. Doon ko nakilala si Wendy. Nagkainlaban kami agad, pero nung bumalik ako makalipas ang 1 taon, wala na siya. Hanggang sa huling hininga niya, hindi sinabi ng ate ko kung sino ang ama. Parang itinadhana talaga, lahat ng nangyari ay may dahilan. May hindi pagkakaunawaan kami ni Southward General dati, kaya humihingi ako ng tawad sa mga nagawa ko noon. Ngayon, alang-alang sa bata? Malamang hindi sasama si Brady Stanton sa inyo. Oo naman, aalis na ako. General, naniniwala ka ba sa kanya? Naniniwala ka niya ako? Pa, Dumating na si Prinsipe Charles. Nandito ako para sunduin si Brady pauwi. Prinsipe Charles, bata pa siya, baka hindi niya kaya. Alam ko. Magandang araw po, Ginang. Ikaw pala. Ang dating alila niyo, ngayon ay tagapangasiwa na ng Spencer Court. Fiona, namiss kita. Brady, sasamahan kita sa isang napakasayang lugar. Gusto mo bang pumunta? Masaya ba doon? Masaya doon. May mga ibong pwedeng tiradorin. Gusto ko pumunta! Gusto ko pumunta! Tara. Brady. Tagapagmana ko, payag siya sumama sa akin. Hindi niyo kailangang mag-alala, Ginang. Nahuli na ang isda sa lambat. Halika, maglaro tayo. Huwag kang gagalaw. Bakit ang tagal mo? Mahirap lutuin ang merienda na to. Isang subo lang, wala na. Eh di magtatanim tayo ng ebidensya. Southward Estate. Sino yan? Arthur Stanton, ako ang anak ng yumaong emperador. May dugong maharlika ako. Gusto niyo talagang kalabanin ang corona? Pati bata, hindi niyo pa palagpasin? Bakit hindi? Arthur Stanton sumugod sa bahay ko. Arthur, please, kailangan mo akong ipagtanggol. Kung hindi ako nakialam, matagal nang namatay si Brady Stanton sa kamay mo. Kalokohan yan. Mahal na Ginoo, may ebidensya kami. Binalaan ako ni nanay, pagpasok ko sa Spencer Court, na huwag kumain o uminom ng kahit ano. Sinunod ko talaga ang utos niya. Nagkulay itim ang silver pin. Layson ang mga pastry na to. Wala akong alam kung bakit nangyari ito, mahal na Ginoo. Si Fiona Mills ay orihinal na mula sa pamilya ng General. Malamang may gumawa mula sa bahay ni General Harold na sinadya akong pagbintangan. Pakisuri po ito, mahal na Ginoo. Kung ayaw ni Prince Charles, magsabi ng totoo. Ipapaimbestiga ko na si Fiona Mills ngayon din. Sigurado akong magsasalita siya. Wala akong kinalaman dito. Si Prince Charles ang nagpilit sa akin na gawin to. Arthur, kailangan mo talaga akong ipagtanggol. Anak ko ito, sarili kong dugo. Paano ko siya magagawang saktan? Anak mo nga? Hindi ako sigurado dyan.
Paano mo nakuha ang jade pendant na to? So pwede kang magnakaw sa amin, pero bawal namin kunin pabalik? Matagal nang nahuli ang espiya mong pinadala sa bahay ni General Harold. Ikaw pala ang nagplano ng lahat. Ginamit ni Prinsipe Charles ang pares ng mga pendant na jade na ito para magkunwaring siya ang ama ni Brady Stanton. Iniisip naming mag-asawa na ito ay isang patibong. Pakiimbestigahan ko ito, Kamalan. Ang mga pendant na ito ibinigay sa amin ni Prinsipe Charles ng yumaong hari. Ang sa akin, ibinigay ko kay Wendy sa hangganan matagal na noon. Posible kaya? Wendy Wang ang pangalan ng kapatid kong babae. Ipinanganak niya si Brady Stanton 6 na taon na ang nakalipas. Pumanaw siya noong panganganak. Hanggang sa huli, hindi niya sinabi kung sino ang ama para maprotektahan ang kanyang reputasyon. Wala akong nagawa kundi amponin siya bilang sarili kong anak. 6 na taon na ang nakalipas. Alam mong anak ko ang batang ito, pero sinadya mong magplano. Nawala akong tagapagmana at agawin ng trono. Mga gwardya, dalhin si Prinsipe Charles. Mahina ka. Mas magaling ka ba kaysa sa akin? Ang anak mo, napakabata pa. Paano niya aangkinin ang trono? Ang trono na ito ay dapat sa akin. Nag-traitor si Prinsipe Charles. Tanggalan siya ng mga titulo. Dalhin siya. Tuloy ka lang. Huwag ka nang umiyak! Ngayon na nalantad ang balak ni Prinsipe Charles at malinaw na ang pagkatao ni Brady Stanton, tiyak magiging masaya ang buhay niya.